Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating series which is Promises of God's Provision. So ngayong araw is palalakasin or pagtitibayin natin yung kasabihan na walang taong matuwid na pinabayaan ng Diyos. Or in other words, God is generous to those who are faithful. So, in connection of our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Psalm chapter 37 verse 25. So, in English Standard Version, sabi rito, I have been young and now am old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. So, in Tagalog translation naman or in Magandang Balita Biblia, mula pagkabata't ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. So, pinopoint out lang ng Bible verse na to na ever since pa nga, even yung mga dating panahon, wala tayong nabalitaan or yung sumulat nito ay walang nabalitaan na ang Diyos ay nagpabaya sa mga taong matuwid. Na si God is, kumbaga, pinabayaan niya yung mga taong righteous. Kasi nga 'di ba sabi, God is generous to those who are faithful and walang taong matuwid na pinabayaan ng Diyos. So, ayun, pinapoint out lang ng Bible verse na to na ever since, walang taong righteous or matuwid na pinabayaan ng Diyos. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating teaching para sa mas malawak pa na pag-explain ng Bible verse natin ngayon. Number 1, God provides for the righteous. So, gaya nga lang sabi ko kanina, dahil walang pinabayaan ng si God na mga taong righteous or matutuwid, mas nagpo-provide pa siya, di ba? The more that we are righteous, the more that He is providing for us. Ayun yung, promise of provision niya sa atin. Kasi nga, di ba, yung series natin is God's provision. So, when we say provision kasi, ito yung the act of giving, di ba, supplying. So, the more that we are righteous, we are being more blessed. We are being provided even more, di ba? So, dapat alam natin na maging righteous sa lahat ng oras, di ba? Kahit sarili lang natin mismo yung nakakakita. Kasi si God eventually, nakikita naman niya lahat ng ginagawa natin, di ba? So, if nakikita mo na binibless ka ni God and He is providing for you more than ever, then it only means na you are being more righteous than ever then, di ba? And number 2, God gives generational blessings. So when we say generational blessings kasi, kumbaga, yung blessings na binibigay sa atin ni God is from generation to generation, di ba? Kumbaga, continuous, hindi nahihinto. Like for example, ako, di ba? Ano pa lang ako? 20 pa lang ako. So, hindi sa akin natatapos yung blessing na pinapa-unlock sa akin ni God. Pati sa mga susunod pa sa akin. Like for example, sa magiging anak ko, sa next generation, di ba? So, sabi nga, God gives generational blessings. So, dapat tayo mismo is mag-influence tayo, mag-set tayo as an example to become righteous, di ba? Sa next generation sa atin, nang sa gayon is mag-provide din si God or mas mag-provide din si God sa kanila. And number 3, generosity. Generosity. Number 3, generosity can be our long-lasting legacy. So, kumbaga, legacy, yung may iwan natin, di ba? Yung may iwan natin kapag
For example, nawala na tayo physically dito sa mundo. So, sabi rito, generosity can be our long-lasting legacy. Long-lasting, even though hindi siya eternal, kasi long-lasting lang yung nakalagay dito. Yung pagiging generous natin may be one of our long-lasting legacy, yung may iwan natin dito sa mundo, lalo na sa next generation sa atin. Kasi nga, kapag nagiging generous tayo, or, bali pala, the more na generous si God sa atin is dapat the more generous din tayo mismo, di ba? Kasi wala tayong karapatan magdamot kung si God mismo is super generous niya sa atin. Kumbaga, binubuhos niya sa atin lahat ng blessings niya araw-araw di ba? So, dapat tayo, huwag tayong maging madamot sa kapwa natin. Kasi, at most of the time, mga blessings na binibigay sa atin is, kumbaga, ginagamit lang tayong instrument ni God para i-share yun sa iba. Gaya nga ng, ayun, since nagiging instrument lang tayo, wala tayong karapatan magdamot. Dahil sabi nga rin dito, generosity can be our long-lasting legacy. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, follow God and trust God's provision. So, kailangan natin siyang sundin at magtiwala na He will provide, di ba? We should not worry about those things anymore na hindi tayo naririnig, hindi niya tayo naririnig, na hindi siya willing mag-provide for us, di ba? So, yung pagmamahal and yung faithfulness ni God sa atin, hindi na dapat natin yan tinetest, di ba? Kasi, we have long proved na He is very faithful to us and sobrang mahal niya tayo to the point na isinacrifice niya yung only begotten Son niya para sa atin. So, all we have to do is to follow Him, follow God, and follow His provision. Number 2, experience generational blessings. So, dahil nga sabi kanina, God gives generational blessings, we should experience those generational blessings, di ba? And number 3, influence the next generation by being generous. So, since yung being generous daw yung can be our long-lasting legacy, then we should influence the next generation also by being generous, di ba? So, dapat alam natin kung ano yung mga character na ipamamana natin sa next generation, yung alam natin kalugod-lugod kay God, and yung alam natin na magbe-benefit tayo and yung gino-glorify natin sa gagawin nating action. So, all these factors and all these ways are the reason why we should both follow God and trust Him for His provision.